lang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tinignan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12. Palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Malamig po ngayon. Meron po akong tanong sa inyo. Kamusta na po kayo? Okay lang ba po kayo? Karamihan po sa inyo ay sumagot na, okay naman po, okay naman po. May karugtong na tanong, talaga ba?
na okay lang po kayo. Kung ganoon, salamat sa Diyos. Salamat sa Pong Jesus Nazareno na tayo ay okay lang po ngayong araw na ito. Bakit ko po natanong iyon? Minsan po talaga kailangan ng may mga musta po sa atin. Bakit? Kasi minsan, hindi mo alam, pwede yung katabi ninyo, nakangiti yan ngayon. Nakikinig, nagdadasal. Pero hindi ninyo alam, sa loob-looban pala, may daladala na. Lahat naman po tayo dito ay may daladala. Kanya-kanyang dinadala. Ang tanong, anong ginagawa natin sa dinadala natin? Tayo ba ay magpapanggap na okay lang ang lahat? Sasabihin natin, hindi, wala yan. Okay lang yan. O kaya, tatanggapin natin yung realidad na meron talaga tayong pinagdadaanan. Na kahit sa kabila ng ating pagsusumikap, nakakaranas tayo ng pagod. Sa kabila ng ating mga panalangin, nakakaranas pa rin tayo ng pagdududa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, kung okay lang po talaga tayo, ibig sabihin, kaya po nating magpakatotoo. Hindi ba po nakakapagod magpanggap? Nakakapagod yung araw-araw may suot-suot kang maskara. Hindi ba po kayo napapagod din magpakita ng isang bagay na hindi naman po talaga kayo? Na mapakita sa ibang tao, tingnan ninyo ako, ganito ako, masayahin ako. Kung ganoon naman po, salamat sa Diyos. Pero kung hindi naman din po talaga okay ang lahat, sana hindi na po natin din pagurin ang ating sarili. Hindi naman po natin kailangan magpanggap. Kasi kahit na iniisip siguro natin, kailangan magmukha akong okay. Kailangan magmukha akong malakas. Bakit? Kasi pag hindi ako nagmukhang malakas, baka tapak-tapakan lang ako ng mga tao. Baka naman hindi lang nila ako maunawaan. Baka abusuhin lang nila ako. Baka kapag sila ay lumapit sa akin at iba ang kanilang nakita, layuan lang nila ako. Kahit nga sa mga kaibigan Para ma-preserve yung pagkakaibigan, may pagpapanggap. May pagsusuot ng maskara. Bakit? Kasi siya na yung kaibigan ko Baka pag nalaman niya yung totoo, lumayo na siya sa akin. Hindi na siya lumapit ulit sa akin. Kaya itatanong ko ulit, okay lang ba po kayo? Kamusta po kayo? Napapagod na ba kayo? Napapagod na ba kayo sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Hindi pa ba nauubos ang inyong mga katanungan sa mga nadadarasan po ninyo araw-araw? Na tila bang walang kasagutan na nangyayari? Sa kabila po ng lahat ng iyon, isa lang po sana yung panalangin ko po para sa ating lahat ng naririto. Magpakatotoo po tayo. Wag po tayong mahiya maging totoo. Hindi naman po talaga lahat ng tao mauunawaan kung ano yung pinagdadaanan natin. Pero ang mahalaga, hindi natin pinipinturahan, hindi natin tinatakpan kung ano talaga yung nararamdaman at pinagdadaanan natin. Alang-alang lang para mapreserba yung tingin ng ibang tao sa atin. Kaya hindi po ninyo alam, baka akala ninyo masayahin, maraming mga laging nagdarasal, kala mo nakatira na sa simbahan,
Hindi ko naman po sinasabi lahat ganoon. Pero maganda ring tingnan sa ating sarili. Oo, nagdadasal ako. Oo, lagi ako nagsisimba. Pero nakaranas ka ba ng pakiramdam na parang may kulang? Nagdadasal ako, tumatanggap ng komunyon, pero may isang taong hindi ko kayang patawarin. Naglilingkod ako sa simbahan, pero lagi akong may kaaway. Minsan nga sa simbahan ko pa talaga nakahanap yung kaaway ko. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, kung ano po yung nararamdaman po natin talaga, yung pinagdadaanan po natin, pakita na po natin sa Panginoon. Alam naman po ng Diyos iyon eh. Kahit anong ganda ng kahit gaanong kaganda ng mga dahon, kagaya ng puno ng igos, kahit gaano kaganda ng puno ng igos na iyon, kung wala namang prutas, kung wala namang bunga, ano pang silbi? Ano pang silbi ng pagsusuot ng maskara? Ano pang yung silbi ng pagpapakita ng ganito tayo na hindi naman talaga? Napagod ka lang. Kaya mga minamahal na kapatid, wag po tayo matakot magpakatotoo sa harap ng Diyos. Nangangailangan ng tapang, ng lakas ng loob para sabihin, Panginoon, pagod na ako. Panginoon, kailangan ko na po ng tulong ninyo. Panginoon, hindi ko na alam kung anong gagawin. Panginoon, binibigay ko na yung sarili ko sa inyo. Kailangan po ng tapang po doon. Kailangan po ng grasya ng Diyos. Hindi po madali yung ganoon. Kasi gusto natin, hindi Lord, kaya ko pa. Okay pa ako. Pero sa loob-looban mo, durog na durog ka na. Minsan po sa ating buhay, iniiwasan natin yung mga masasamang nangyayari, yung mga hamon, yung mga pagsubok. Kasi aminin naman natin, sino ba naman talaga ang gusto ng hamon at pagsubok sa buhay? Yung gugustuhin talaga, sige, bigay niyo yung hamon, bigay niyo yung pagsubok. As much as possible, gusto nating maiwasan. Pero minsan, doon sa mga may pinagdadaanan pa natin mismo, yung mga panahon na nagugulo tayo sa ating puso, naguguluhan sa nangyayari sa buhay, kahit na mukha siyang pangit, o kaya hindi maganda yung karanasan, baka doon mo pa nga makita yung Diyos eh. Doon mo pa siya makatagpo. Alam niyo po yung kasabihan na kapag may nangyari, para kang binuhusan ng malamig na tubig. Minsan ganun yung mga karanasan po natin, yung mga hamon. Ginigising tayo. Gumising na wag na natin pagpumilit na magpanggap sa ating sarili sa harap ng Diyos. Kasi alam naman talaga ng Diyos ang laman ng ating puso. Mahirap, masakit, pero at least, totoo. Anong pipiliin mo? Yung masakit na magpapalaya o yung bagay na ang ending lang, napagod ka lang? Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin po natin ng grasya mula sa Diyos na kapag tayo ay natatakot harapin ang ating sarili, tingnan ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, hingi tayo ng grasya sa Kanya. Panginoon, Pong Jesus Nazareno, samahan niyo po ko lagi. Kailangan ko po kayo. Manahan po kayo sa aking buhay. Amen.